Sa balita sa ibang bansa, mga kandidato sa parliamentary elections ng Israel magkadikit ang bilang ng boto at China at Japan magdaraos ng unang security talks. Ito ang globalitang hatid ni Edwin Eusebio. Magdaraos ng unang security talks sa linggong ito ang Japan at China. Kasunod dito ang gagawing pagpupulong din ng mga foreign ministers ng South Korea, China at Japan sa unang pagkakataon. Samantalang nakikipagtulungan ang Estados Unidos sa likod na okasyon upang tumulong sa mga Asian powers na malutas naman ang mga di pagkakasundo sa historical at nationalistic issues. Ito ay para magkasundo laban sa lumalaking attack ng North Korea. Binisita na ni Japan Minister Shinzo Abe ang war memorial na kinabibilangan ng mga tinatawag na war criminals ng World War II. Marami pa ring mamamayan ng China at South Korea ang namumuhi dahil sa sinapit ng kanilang mga kaanak sa brutal na pananakop noon ng Japan. Ito'y kahit may 7 dekada nang natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kabilang sa mga himutok ng mga veterano ng naturang digmaan ang issue ng mga comfort women. Tinatayang nasa 200,000 ang mga kababaihan sa Asia na naging sex slaves ng mga sundalong Hapones noong World War II. Kapwa kampante ngayon ang mga kandidato sa parliamentary elections ng Israel na magwawagi. Ito'y para sa pagbuo ng bagong gobyerno ng Israel, samantalang sa TV exit polls ay ipinakitang napakalapit ng kanilang karera. Ito na ang ika-4 na termino na hinahangad ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na nagdeklara ng tagumpay para sa kanyang Likud Party. Isinulat na ni Netanyahu sa kanyang Facebook na nagwagi ang kanyang partido laban sa lahat. Samantala, sinabi naman ni Isaac Herzog na ang makakaliwang Zionist Union Alliance ay bukas hanggang sa maging pinal ang resulta ng eleksyon. Gayunman, aalamin niya kung sino-sino ang mga nagwagi sa magkalabang partido. Ito ay para makita kung anong uri ng pamahalaan ang mabubuo sa Israel. Ang halalang ito sa Israel ang inaasang pinakamaraming mga botante na nakilahok kaya't nagresulta ng mahigpit na kompetisyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.